Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, dito ho sa post po ni Attorney Reyes Del Rosario po, mga kabida. Ito po ay patungkol po, kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, kung saan po ay kamakailan lang, mga kabida, yung kanilang mga pangalan po ay kabilang doon ho sa listahan na inilabas po ng International Criminal Court Office of the Prosecutor na tinaguri ang co-perpetrators daw, mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa kanya hong kasong crimes against humanity, dahil ho sa kanya hong madugong war on drugs, okay, mga kabida, nung siya po ay Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Sa post po ni Attorney Del Rosario, actually, ito po ay posted noong May 16 or May 15, 2025, mga kabida. Nirepost lang niya ito ngayon. Alright? Ang kanya hong post ay ito, prediction, Bato at Bongo will vote to convict VP Sara in a potential deal with BBM o PBBM to prevent arrest by the ICC. Ayan. So, yung kanyang prediction po, posibleng babaliktad itong dalawang mga senador, mga kabida. Alam naman po natin ito po ay makaduterte, mga kabida. Posible daw na babaliktad ito kung sakali man po matuloy itong impeachment trial po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, dyan po sa Senado, posibleng boboto ito for her conviction. Okay? Alam naman po natin, kulang po ng isa, mga kabida. Ito hong majority block. Alright? Diyan po sa Senado. Sila po ay nasa 15 lang po, Pero yung required number po, ng mga senador para bumoto doon ho sa conviction, nasa 16 po, Since 16 is the magic number, okay, doon ho sa 2/3, alright, na kailangan po mga bida para po makonvict si Vice President Sara Duterte, po. Okay? Now, eto, nirepost po niya ito, mga bida, ngayon, at sa kanyang caption, alright, sa kanyang pag-repost, ito po yung kanyang caption po, Rudy Baldwin posted this in May 2025, and now they are formally named as co-perpetrators with potential arrest warrants. I think this is not a far-fetched possibility. Kung ako si Senator Bato o Bongo, ilaglag ko na ang mga Duterte para hindi mahuli. Ayon. So yun kanyang suggestion, para lang po hindi ho makulong at hindi may padala doon ho sa dahig Netherlands, katulad ho sa ginawa po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, mga kabida. Kung mahal na mahal po nila yung kanilang freedom, ito yung kanilang gagawin daw, boboto po sila for the conviction of the Vice President, Ito, meron na pong leverage po, mga kabida, ito hong Marcos administration sa kanila. Okay? Pwedeng gawing bargain nila ito, mga kabida, para lang po babaliktad itong dalawang mga senador na mga Duterte po. Okay? Again, kulang po ng isa, mga kabida. Ito hong majority block ngayon para sumakto doon ho sa 16 na mga senador na required po, na makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi ganito kasi yun, mga kabida. Meron kasing threat na posibleng mabawasan po ito hong mga senador dyan po sa minority block, mga kabida. Dahil tatlo sa kanila po, posibleng mahaharap po, sa mga kasong kriminal, po, mga kabida. Dahil sa sinasabi hong involvement nila, mga kabida, dito ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects, Ayon doon ho sa resulta po ng investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, po, mga kabida. Although, recommended for preliminary investigation pa po ito, mga kabida.
Pero kung sakali man po ano na masasampahan po ng kasong kriminal katulad na lang po ng plunder at malversation, so posibleng makukulong po ito, ano? Kasi non-bailable offense 'yun eh. Itong plunder po mga kabid, ano po, no? And even malversation of public funds, ano, to the highest level, mga kabid, ano? So, kung makukulong itong tatlo, posibleng mabawasan sila. At hindi na po aabot dun sa required number in order to acquit the Vice President, ano, mga kabida. Sa ngayon, nasa 10 sila, no, which is the correct and the required number para ma-acquit itong si Vice President Sara Duterte, ano. Pero sigurado po ako na naghahanap po ng paraan, ano, itong kontra ni Vice President Sara Duterte na mabawasan itong minority block para sigurado kung walang acquittal na mangyayari po, ano. At sigurado din ako ano na kumikilos na rin itong anti-Duterte forces po para madagdagan mga kabida, no, itong majority block, okay, ng kahit isa lang po, ano, para masigurado po mga kabida yung conviction po, okay, ni Vice President Sara Duterte. Now, ang tanong po dito, gagamitin kayang leverage ito, ano, ng Marcos administration, itong inilabas ngayon na listahan po ng International Criminal Court, ano, laban ho kina Senator Bato de la Rosa at saka Senator Bongo, mga kabida. Okay? Para sa akin po, may posibilidad, ano, pwede hong gamitin po ito ng Marcos admin. Okay? Para ma-pressure ito hong dalawa. Kasi alam naman po natin kung gaano po kahalaga, no, yung freedom, mga kabida, ano, gaano kahalaga yung hindi po makulong, no, lalong-lalo na po makukulong itong dalawa, mga kabida, kung sakali man po maglabas ng arrest warrant ito pong ICC, ano, doon po sa The Hague, Netherlands, katulad ho sa nangyari po kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. Okay lang sana kung dito yan makukulong, ano, sa Pilipinas. Kasi, siguro, matitake yan nila, no, mga kabida. Kung sakali man po, feeling nila wala ko silang kasalanan, so eventually, makakalabas yan, ano. Pero, ang problema, doon kasi sila makukulong sa The Hague, ano, ang layo po. Okay, ang layo po. So, posibleng matitempt sila mga kabida sa possible pressure. Okay? Or kung meron man pong negasasyon po, baka naman mag-give in. Kasi mga tao lang po yan eh. Kahit nasabihin po natin, mga solid supporters ni dating Pangulo Duterte yan, ano? Mga kabida. Mga tao lang po yan eh. Nakakaramdam yan, ano? Ng takot at marunong ding mabahala, ano po, mga kabida, ano? Okay? So, yun po, no? May posibilidad. Itong post po ni Attorney Reyes Del Rosario po, mga kabida, para po sa akin, ano po. Okay? Pero kung talagang matatag po itong dalawa, si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ano, at paninindigan po nila, no, yung kanilang pagiging solid Duterte supporter, ano, mga kabida. Okay? Kahit na po, makukulong ito doon po sa The Hague, Netherlands, hindi po bali yun, mga kabida, no? Okay? Yan. Kung ganyan po katatag, ano, yung kanilang paninindigan, yung kanilang loyalty, ano, sa mga Duterte, mga kabida, ano po. So, posibleng maging failure po itong leverage po ng Marcos administration. Pero kung mahina at mas pipiliin po nila yung kanilang freedom, okay, at para hindi po sila maaresto, ano? Kasi nasa mga kamay po ng Marcos administration yung kapalaran po nitong dalawang mga senador po, ano, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Posible kayang ma-pressure ito at gawin po nila yung posibilidad na boboto sila, ano, against Vice President Sara Duterte, yung kanyang conviction po, mga kabida, ano po? Okay? Kasi yung impeachment po against the Vice President, ito lang po yung tanging paraan po ngayon, ano, mga kabida.
para po hindi po matuloy yung pag-file po ng candidacy po ni Vice President Sara Duterte para sa pagkapangulo po ng Pilipinas come 2028, mga kabida. Kasi the moment na siya po ay makonvict, automatic na po ito na diskwalipikado na tumakbo kahit anong posisyon po sa gobyerno, mga kabida. Okay? So, ang gagawin talaga ng mga kalaban po ni VP Sara, eto, ipupush talaga nila itong impeachment laban ho sa kanya, mga kabida. Alright? Para po sa inyo opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa akin, mga tools. Maraming salamat po sa inyo lahat.